You have just clicked on Play Pod. Sa SD card. Welcome sa inyo mga players. Nandito na naman tayo sa Play Pod. Salamat at nandito ulit kayo. Makikinig sa amin, sa aming mga pagtatalong. Wala namang thank you. Wala namang nananalo talaga. Yan, so pwede nyo kaming bisitahin sa Facebook, Instagram, TikTok, Playpod, tawag dyan? YouTube, Spotify. Every Wednesdays ang Playpod release. Playpod. May ano ba, PH or what? O Playpod lang? Yung mga social accounts talaga, Playpod PH ang nilalagay ko kasi may mga katulad na Playpod eh. Pero yung tawag talaga sa show is Playpod. PH. Hindi. Sa ano lang, sa socials, Playpod PH kami. Yan. PH as Philippines, hindi Pornhub. Wala kaming... Ikaw lang naman yung may wala po kami Wala kaming idaway dyan. Wala pong Playpod. Hindi ko nga naisip yun eh. Playpod. Binigyan mo kami ng idea eh. Yan. Uy, pero sige. May sa Pornhub merong ano doon. Ang tawag doon may nagtuturo ng math doon. Wow. Educational. Ganun kalupit yung search niya. Nadaanan niya. Hindi. Nagtuturo ng math. Malalim na to. Lumabas siya sa sa Facebook, sa Facebook tsaka sa Reddit. School teacher. Meron. Searcher. School teacher. Meron. Fireman at saka doktor lang yung nakita ko eh. Nag-search ka ng school teacher tas talagang bakit ang tagal? Bakit natuto na ako ng formulas? Hindi pa rin nangyayari ang pinunta ko dito. Yan, at hindi pa rin nga nangyayari ang ipinunta nyo dito sa episode na to. Hindi pa kami nag-uusap-usap tungkol sa topic natin today. This episode pala. So, this episode, malupet ang ating topic dahil tungkol sa mga pets natin. Current pets at saka parang mga dating pets. Yan. So, kamusta yung relationship nyo nung ex mo? Ex-pet? No, ex-pet. Oh. Hindi, kasi ngayon ba may pets kayo ngayon? Sige, sino? Sige. Sige, mag-guessing game muna tayo para pampagana lang. Pangalanan nyo yung isang pet nyo, then kailangan malaman natin yung itsura based dun sa pangalan. Ako muna. Ito yung isa sa pet na pinakaunang pet ko dito sa Pilipinas. Nung bumalik ako dito sa Pilipinas, ang pangalan niya ay Pau Pau. Sa tingin nyo, anong itsura niya? Aso. Tanda ko pa si Pau pero Pau. sa bagay, alam nyo pala kung sino si Pau Pau. Tanda ko si Pau. Mas ewan ko si Bob, pero tanda ko si Pau Pau. Hindi mo inabutan si Pau Pau? Patay na siya. Kaya siya Pau Pau. Kasi naging Siopaw. Ginawang Siopaw na siya. Hindi naman po, pero sige. Hindi, pero sige na, wag na tayo mag-guessing game. Kasi patay na siya. Maiksi yung ating ano eh. Oo nga pala, Mixi yun. Yun yung actually, isa yan sa masaya kapag meron kang pet. Yun yung isa sa masayang gawin is pangalanan sila. Diba? Yung sa akin, kaya Pau Pau, kasi nung bata pa si Pau Pau, ang favorite niyang position, yung nakapabilog siya. So nung tota. So nung tuta siya, para siyang siopaw. Pag pag nakita mo siya, nakapabilog siya na fluffy na puti. Ba't hindi shosho? Mas mabanta. Oo ba? Pag shosho kasi pwede maging siomay. Shosho. So siopaw, naging Pau Pau ang niya, pangalan. Pero pwedeng ampaw yun. Kayo, anong pangalan na binigay nyo sa inyo? Or pinaka-memorable? Yung sa akin, yung nitong last, si Ogie. Ogie Alcacid. Naging Ogie yung pangalan niya kasi sa magkakapatid, siya lang yung ibang kulay. Tapos, kala ko kasi maliit. Ano ba yan? Maka-cancel ata ako sa episode na to. Napaka-light nung episode pero dito pa ako maka-cancel. Siya yung pinakamaliit or siya yung medyo deformed doon sa magkakapatid. Ano ibig sabihin ng Ogie? Yung sa Ogie and the Cockroaches na cartoons. Okay. O nga naman. Hindi ko alam yun, pero sige. Ayun. Deformed siya? Paano siya deformed? Yung dalawang leg niya sa likod ay hindi nakakalakad. Mahina. So dumadapa siya, nag-split siya pag naglalakad. Hanggang sa paglaki niya na lang. Hinihila lang niya. Ilan taon siya? Paano kung rough road? Hindi, wait lang. Sino ba sasagutin ko? Hindi, yung ginawang sasakyan. pero lumaki siya,
naging normal naman siya. Meron lang siyang nailakad niya. Nailalakad naman niya. Meron lang siyang medyo mannerism na parang pag di mo siya pinapansin, parang papilay-pilay siya na pero pag normal tumatakbo. Anong lahi siya? Anong breed? Ano lang yun, Aspin siya. Na galing doon sa kabilang bahay. So naawa si Papa, hindi niya maalagaan. Sabi ko, sige ako na mag-aalaga. Inalaga ako sa bahay. Kaya Ogie. Si Ogie and the Cockroaches yung Okay. Meron din akong isa pang aso na doon ko din binasa yung pangalan sa kanyang kapansanan or sakit. Ang pangalan niya ay Epic. Epic siya kasi bigla meron time na yun nga kasama namin siya nung tuta pa siya. Ewan ko kung nandun kayo nun. Parang. Si yung Pinoy ng mga Mountain Dew eh. Hindi ko alam. Parang yung ba yung Oo, epileptic. Kaya ang tinawag ko sa kanya is Epic kasi nangisay siya bigla. As in nakita ko siya nangisay nung tuta pa siya, as in maliit eh. Inabutan mo pa yun. Parang nakita ko yun. Tapos pero yun? Survivor yun. No. As in siya yung, kasi marami sila magkakapatid. Tumanda yun eh. Tumanda siya. Ewan ko kung pinamigay ko lang kasi yung iba. Kaya, pero pinamigay. hindi, pinamigay ko. Siya pala yung natira lang sa akin. May nakuha ako na hindi ko maalala yung pangalan. Patay na siya. Galing sa akin yun? May isa, yung malaki, yung mataba na may puso ata sa, yung brown na may... Sa'yo pala napunta yun. Nalimutan ko yung name niya. Hindi ko na rin tanda. Pero meron pang dalawa na napunta naman kay Kevin Espejo. Doon sa may lagi ko namatay na rin. Tas yung old age na rin naman kasi ang tagal na rin noon. Ang ikinamatay nila is yun nga, old age. Then ang story ko, magandang story doon, namatay yung isa, tas after a few days lang ata namatay na rin yung isa kasi tandem sila eh. Ikaw kilala ko rin yung aso mo before eh. Nakakalungkot nung naalala ko yung aso. Tapos gusto mo pang mag-isa. Kaya nga parang di na malungkot. Patay na siya. Sad. Sino ba? Si Bulak ba yan o iba pa? Si Bulak. Yan, character din yan si Bulak. Si Bulak. Matapang yun eh. Baliw yun. Sobrang tapang nun. Takot ako dun pag kahit ako hirap dun. Kahit sino sa amin, hirap dun. As in talagang kahit sa akin, maano yun, mag-growl yun. Maano yun. Mahirap nga paliguan yun kasi Nalaban yun. Baliw yun. Nakagat ako nun dito. Dito parang may pagkaagat niya. Ang tinamaan. may remembrance. Ang tinamaan, ugat mismo. So, malakas ang dugo. Lakas ng dugo na umaabot na sa point na may himatay na ako. Hala? Ganun siya ka... Pero may turok naman siya. Di ko sure. Buhay ka pa eh. May turok Siguro. yun. Buhay ka pa. Yan na yung epekto. Ito na. Doon siya nag-shift na ito ayaw na niya character. na may Ito na pala yung character development. Nag-start. Pero yun nga, nung time na yun, ang hirap niya paliguan eh. Sobrang ligalig niya. Ba't ka ba kinagat? Papaliguan ko. Yun na yun? Wala, maligalig siya. Kasi din yung nagligtas sa'yo. Sa kalungkot. Pero ang itsura ni Bulak kasi isa siyang terrier. Puti na mabuhok. Parang cotton. Yun. Siya yung parang siya yung pinakamatagal kong aso dati. Parang laging katabi yun eh. Ikaw, Arvin, meron kayo din dati eh. Nung bata kami, meron Aspin. Wala, hindi naman inaalagaan. Dumbo, kasi malaki yung tenga. Anong lahi nun? Aspin lang eh. Parang, Aspin lang? Oh. Pero, kung nilalang yung Aspin. Ay, sorry naman. Sorry. I take it back. Aspin siya. Saka yung... sabi na, dito ako mababash eh. Saka isa pang Aspin. Ba't na Aspin? Walang pangalan. Pinoy. Hindi, ba't hindi Asnoy? Di ba Dito naman? Asnoy. Ba't yung Askal pinaltan? Kalye kasi yun. Kasi, wala namang kalye sa hindi, tsaka ang Askal naman kahit anong aso nasa kalye, Askal na. Pero di ba ang reason talaga nila kaya nila pinaltan yun is dahil yun nga parang pang Pinoy. O naging pangalan ng hindi Pinoy parang paano ko ba i-explain? Nakaka-discriminate sa aso. Parang ganun din yun eh. Yung Askal? Oo, seryoso. Yun yung alam ko na reason kung bakit nila ginawang Aspin. Okay, kaya ko lang tama na sabihin na paltan kasi ang Askal, kahit anong lahi yan, Askal yan. Pagkasta
naging asong kalye na yan. Sige, tuloy mo yung story mo, Arvin. Pero gusto ko yung Asnoy. Uy, Asnoy. Isang ako na lang. Mas gusto ko yung isang Asnoy. letter na lang, mababash na tayo. Maganda pakinggan yung Asnoy. Sige, ano yung sa aso mo? Parang 3 aso lang kami. Lahat mga patay na. Tapos, hindi, may isa pa pala sa kuya ko. Golden Retriever. Oh. Cheddar. Pero hindi siya sa amin, sa kuya ko siya. Ngayon, wala na siya sa amin. Nasa kuya niya na. Oo. Parang parang umalis na siya. Umalis na siya. Ayun. Happy. Sweet naman siya. Nagpapakamot ng tiyan, saka ulo. Lalaki ba yung babae si Cheddar? Babae. Iba yung may pet sa bahay. Oo. Parang nararamdaman nila pag malungkot ka. Nalapit para magpakamot ng ulo. Ganon din si Bulak. Masaya siya. Pagka umuwi. Akala ko masaya siya pag malungkot ka. Masaya siya pag umuwi ako. Pero talagang grabe talagang nung asong yun. Sobrang legal kahit mismong kaming taga-bahay na taga doon. Hirap kay di Bulak at napaka illegalig niya. As in, kahit pagtatalian mo, naku, hirap. Ang hirap niya talian, ang hirap niyang sobra siya sa baliw. Yung aso ko this year nawalan ako ng 2 aso. Isang taon? Early this year. Anong nangyari? Yung isa, si Ogie. Wala na si Ogie? Wala na. This year lang din? This year. Yung isa si Ogie, yung Aspin. Yan. At saka Asnoy. Si Asnoy. At saka si Chori. Promote na natin. Si Chori naman ay Jack Russell naman siya. Na feeling ko na stroke siya kasi anong kaibahan sa Jack Daniels? Alak yun. Tumatakbo siya, medyo tagilid na siya. Tapos hindi nagsasarado yung bibig niya. Tapos nung sinabi sa akin ni Papa, 3 days na hindi kumakain, hindi umiinom. May sakit. Nung nakita ko, na-stroke to. Tapos nung inalpasan ko na siya, as in tagilid na yung takbo niya. Pero ang niya ay makimingle dun sa ibang aso. Gusto niya pa rin makisama. Tapos di na kailang ikot siyang ganyan. So tinawag ko na siyang ganito. I-syringe ko na siya ng tubig para lang kasi pansin ko hindi rin makainom. Hindi gumagalaw yung dila eh. Tapos dry. Nung hawak ko na siya, tinry ko pa inumin, hindi siya lumalagok. So sinilip ko kung may chochok siya o wala naman. Kaso nung siguro walang yung simula nung pag-alpas ko, walang 5 minutes. Pagbalik niya sa akin, umiga na siya. Tapos, ni-revive ko siya, ginaganon ko siya. Kaso, super dehydrated na siya. Kahit sa balat kita mo na dehydrated siya. Pinapump ko siyang ganon. Wala na response. Tapos, biglang, parang haharok lang siya. Gumanon lang siya. Tapos, last breath na last pala. Breath niya. Oo nga. Ganun nga. Mag-iihi pa yun, di ba? Last iba na last pupo at saka last ihi din. May ganun din. Parang sobrang parang hinintay niya lang ako na makita ulit. Ganun din nangyari kay Pau Pau, di ba? Oo, pero yung kay Pau Pau, nakonsensya ako nun eh. Bakit? Kasi di ba ang nangyari nun, dun sa kay Pau Pau, may nanlason ng hula ko talaga. May nanlason. Tapos, ang nangyari pa nun, nung time na nag-aagaw buhay na siya, saktong paalis tayo. Di ko alam kung saan tayo pupunta eh, pero baka magbabike. Magbabike ba tayo nun? Siguro. Iniwan ko siya ba? Siguro. You're a bad owner. So, yun nga eh, kaya nakakonsensya. Ewan ko kung pagbabike nga nun, pero baka nga. Sorry, Pau Pau. Pero yun nga, kasi parang nakita ko pa siya nung naghihingalo siya na bumubula yung bibig. Ganyan, pakiramdam ko talaga is nalason siya kasi tsaka pakiramdam ko is hindi lang siya yung hindi lang siya yung aso ko na nalason, pati yung iba pakiramdam ko, or at least 2, 3. Ewan ko kung sino tumitira dun sa mga aso ko. Kasi natatiming ako, may nakikita akong lalagyan yung canned goods na may nakalagay na baka naman may naglalason ng daga.
Tapos nakakain nila. Ano lang ako, solo lang ako sa bahay. Ayun, parang nakakatakot pala yung nangyayari nun, no? Parang may balak na pala akong pasukin yung bahay. So parang ganun yung nangyari kay Pau Pau. Nakita ko pa talaga siya na ang hirap nun kasi nga para alam ko na uuwian ko siya na ganun. Na pagbalik ko, ine-expect ko na pag uwi ko na kung nandun si Pau Pau. Parang, pero may konti akong hope na alam mo na sana pag uwi ko okay pa. Yung sana nakakain na siya ng kung anong damo, tapos diba? Okay na siya. Wala, nakahiga pa rin dun. Yun na yung ko parang yun na yung last na tawag dito. Last favor na ginawa ko para kay Pau Pau or sign na pag-aalaga sa kanya. Hukay ako sa likod ng bahay. Kayo ba pag ganun? Halimbawa, namatayan ko yung aso or ng pet, saan nyo nililibing? Sa amin, merong deep well. Hindi man siya deep well. Parang matandang Poso Negro siya na naging parang balon na namin. So, may namatay na manok, may namatay na gansa. Doon na namin sa, Si Bulak. Hindi naman tayo mababash dyan, no? Kinakain na ng mga nasa... Ang nangyari kay Bulak, kasi ipapanganak na si Totoy nung time na yun. So, ang mama ko, ang mindset niya dyan, kasi nga baliw. Kailangan mawala yung aso kasi pwedeng hikain yung bata, tapos ayaw niya ng... Kasi si Bulak ay terrier, so may laging mga buhok-buhok yan sa paligid. Ang desisyon nila, tanggalin na si Bulak sa bahay. So, ang kwento sa akin, yun nga, parang nangyari yun, umalis ata ako at nalulungkot lang ako na pinag-uusapan makitang kukunin si Bulak or tamang nakita ko na kinuha sa harap ko si Bulak. Parang naalala ko ata nakatingin si nalulungkot ako. Nakatingin si Bulak. Tama, yun, nakita ko nga kinuha siya sa akin, tapos nakatingin lang siya na parang yung makaawa. Yung pause niya ba natin? May parang kita mo sa mukha. Sa mata niya na malungkot na Tapos sabi niya, ang kwento nagsalita. Hegi. ang kwento parang kinatay yata. Hindi ko alam eh. Hindi ko kasi ako alamin. Ayaw mo nang alamin, no? Kung ano yung exact detail. Naaawa lang, naalala ko yung tsura ni Bulak. Noong time na yun, parang alam niya kung ano malungkot siya eh. Ay. Bakit ba natin... Akala ko ba light episode to? Bakit naman natin nasimulan? Hindi, ako nagsimulan. Hindi, kasi yung dalawa kong this year sige. Lang. Yung isa naman, si Ogie. Nung week down na yun, merong yung si Ogie ay para may operation yata yung mga taga city sa pets, mga veterinarian. Yung mga nag-i-impound ng mga stray dogs. So yun naman normal na pagising ko sa umaga, wala na yun sa bahay. Nakila airpods na yun. Doon tatambay kasi doon maraming aso. Tapos minsan uwi lang yun ng tanghali sa bahay, kakain, tapos mamaya nandun na naman, tapos sa gabi matutulog sa amin, ganun. Napansin nila papa na parang ilang days na yan yung hindi umuwi dito. Akala namin nandiyan sa bahay. Akala nyo nandun sa inyo? Si Ogie. Tapos biglang sabi ko kay papa, parang hindi umuwi sa bahay, ganito, ganyan. Sabi nung isang taga dun sa amin, parang may operation po dito na baka nakuha. Na-pick up. Ngayon ako naman, nag-ready na ako ng picture. Tapos pumunta ako dun sa office nila. Sabi, sir, meron ba kayong ganito na nakuha nung kasi pwede pa matubos o ganyan? So sabi, wala po sir ganito, ganyan. Anong date kayo dun sa area namin? Mga 3 days ago po, ganyan. Wala po kami nakitang ganyan. Ako naman inisip ko, kinuha ba siya, dinampot ba siya? Pero hindi naman siya ganun kabait eh. Pag ibang tao, lalaban. Talagang tumatahol siya. Pero yung local doon, nasa lubong namin. Sabi ko, ang cute po nung tuta nyo. Sabi niya, ano yung Asnoy? Asnoy din. Sabi niya, seryoso tayo sa Asnoy. Seryoso kami dyan. Na medyo mabalahibo siya. Para siyang Japanese Spitz or parang Pomeranian. Pero Asnoy. Asnoy daw yun. Sabi, hindi. Sinabi nila Asnoy yun. Pero, ang kinalabasan, hindi siya Asnoy. Hindi, kasi yung itsura niya. Kasi totoo sinabi nila Aspin, di Asnoy. Hindi, basta siya ay galing sa bundok. I mean, dun lahi. Okay. Hindi, wala siyang... Lokal. So, Asdog siya.
Lokal. Bundok. Asdok pala. Di nakasalubong. Ang ganda po ng tuta nyo. Ganyan. Sabi niya, hindi. Nakapanganak na to ng isang beses. Matanda Sabi na. niya, adult na. Sabi niya, bilhin mo na. Sabi niya. Wah. Ang binibenta niya is yung nakapanganak na. Oo. Hindi yung tuta. Bilhin mo na. 150. Sabi ko, sigurado kayo? 150. So, yung isang kasama ko, bubunot na ng pera. Sabi, hindi ako bibili. Sabi niya, sandali, kukunin ko lang yung tali. Sabi, sige po. Di nilalaro na namin sa ganyan. Tapos pagbalik nung may-ari, as in, bago pa yung tali. Sabi ko, para lang ako bumili ng tali sa palengke. Yung tali ang binili mo, may pring aso. May pring aso. So, nung baba na kami ng bundok, nakatali na siyang ganyan. Sabi nung mga locals na nakakasalubong, Cindy yung pangalan. Kilala nila, tapos bubuhatin nila, ikikis nila. Sabi ko, anong meron sa asan to? Bakit lahat natutuwa? Lahat ng locals doon na kilala siya. Tapos anong feeling niya sa'yo? I mean, friendly siya sa'yo? Friendly naman sa lahat. Kahit sa'yo? Oo. Hindi siya... Pero may pagkasuplada na siya nung medyo umidad-edad siya. Matagal siya sa'yo? Matagal hanggang baka nag-menopause. Hanggang super tanda niya. Mababash ba ako dito? Pagbaba namin ng bundok, sinakay namin, ewan ko, nakamotor ba kami noon o nag-commute kami. Basta tanda ko Batangas yan. Dito tayo sa Batangas. Dito lang sa Tapos may nakasalubong sila. Ba't yun dala aso ko? Hindi ko ba yan? Kaya pala 150 lang. Gusto mo? Bilhin mo na. Hindi pala kanya. Hindi akin to. Tama, nag-jeep kami noon yung sa Festa Mall palabas. Doon sa area. Sa area lang na yan. Tapos, parang nahihilo-hilo siya, nasusuka siya. Parang hindi sanay sa bayan, parang naguguluhan siya sa Tapos kinulong namin siya ng ilang araw muna para maka-adapt dun sa Tapos yung air mats ko, hindi matuwin sa aso. Pero doon kay Cindy, tuwan-tuwa siya na tipong pag nandun siya sa baba, ay niya, gusto niya katabi niya pagtulog, mga ganyan. Medyo malambing yung aso, kaya naging na sa nanay ko. So, napalapit. Napalapit. Tapos siya, pag pinag-uusapan siya, hindi siya pumapasok sa bahay. Pero kunwari, may gumanon sa plato o kakain na, papasok yun. Pero pag sinabi mo, liligo na, mag-iipis-ipis siya, lalabas na yan. Ayaw maligo. Parang may kausap na bata na nakakatuwa din naman yung mga ganung ng aso. Nasaan na si Cindy ngayon? Wala na. Sumalangit na wa kanyang kaluluwang aso. Ano yung sa Hegi? May nagkaroon ako ng dalawang pet na hindi aso. Very short. Yung isa pusa. Na hindi ko alam kung paano namin na-acquire at kasi nga hindi ko naman siya kinukulong. May time na hindi na siya, lagi siya nalabas, babalik. May time na hindi na siya bumalik. So hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya. Baka naglalaog. Baka napasarap na sa labas. Matagal na yun. Yung isa naman, nagkaroon ako matagal na. Parang nauna pa yun ata bago si Bulak. Ano ba tawag? Duck o bibe? Sa yung basta sa mga fiesta. Sa fiesta? Oo. Parang bibe ba yun? Basta yun. Sisiw. Hindi, bibe ay duck, di ba? Napalaki niya yun. Di ba yun? Baka sisiw. Hindi siya sisiw. Nangyari, di katabi ko matulog. Ang masama, nahigaan ko ata. Pagising ko, patay na. Balot na siya. Agoy. Yun, nasama lang ng pakiramdam ko kasi natutuwa ako sa kanya. Pero nung nahigaan mo, maliit pa siya? Maliit pa. Babagong kuha pa lang sa Siguro ilang araw pa lang, hindi ko... Gano'ng kalaki ka na nun? High school. Mulaki na. High school. Asama lang ng feeling kasi syempre tutuwa ako gusto ko siyang alagaan. Ikaw, masama talaga ang feeling. Ikaw yung cause of death. Alam ko nga, na-realize ko yun, Arvin. Hindi mo na kailangan ulitin pa. Mr. Arvin Janlat. Na-trauma na Kakarmahin ka din. Hindi yun, anyway. Ayun nga, asama lang ng feeling ko doon. Nahiga. Pagising ko kasi parang hinahawakan ko. Wala nang buhay. Meron din akong nabili na sa Maynila. Si Jake din ata kasama ko nun naman, nakyutan lang din ako. Tapos yun ewan ko, siguro marami na naka-experience ito. Aso din to?
Aso din. Si Dada at saka si Dada at si Michelin. Si Dada at si Michelin na ang sabi, yung isa daw Sharpay. Yung isa, anong nakalimutan? Sharpay yung kulukulubot. Okay. Tapos yung isa daw, si Dada daw ay Golden Retriever. Kasi mabuhok eh. Parang hindi naman. Kaya nga. Nung lumaki aso lang. Aso din. Aso din. Nung lumaki Asnoy. Pero wala kami ibang ibig sabihin doon na kung Golden Retriever o Asnoy. Pero mahal na mahal ko pa rin yung dalawa na yun. Tumagal din yun. Yun yung, sila nga ba? Si Epic ba yung, hindi, si Michelin nga yung natira. Yun yung tatlo na kasama ko nung mga panahon na yung napagkwentuhan natin na nag-celebrate ako na mag-isa ng Pasko. 3. Michelin, Dada, si Epic. Pau, Epic. Hindi parang ibang generation na si Epic eh. Parang after na nila Pau. Oo, parang ganun. Di ko sure or si Epic na buhay pero pinamigay ko rin sa iba. Baka si Epic yung kabatch nung, hindi ko alam kung pangalan nung Brown? Baka, malamang yun yung kabatch nung binigay ko sa'yo. Kasi usually si Dada, babae kasi si Dada. So, bakit nga ba Dada yun? Hindi ko rin alam bakit Dada yung pangalan. Pwede. Paborito nga ni Michelin tsaka ni Papaw. Sila yung mga kasama ko. Kaya nga, siguro okay ako nung mga Pasko, New Year na mag-isa ako nagsiselebrate sa bahay. Kasi, may kasama ako nagsiselebrate, which is yung 3 aso. Na, in fairness, pakiramdam ko talaga is nakatulong sila sa akin sa pag-iisa ko sa bahay. Dahil nga, nung umuwi ako from Dubai dati, buong pamilya ko nasa Dubai. Tas ako lang mag-isa sa bahay. Pero ito ay kasi kasama ko pa si Natano nung parang first 2 years ata. Or bago sila nag-move out. Bago sila nag-move out. Pero inabutan nila yung 3 rin. Yun. Gusto ko lang din balikan yung sinabi ni Bob kanina about kay Cindy. Yung may mga may mga quirks. Kayo, ano yung naalala nyong quirks or ugali nung aso nyo or nung pet nyo? Baliw. Yun lang. Literal, kahit sino sa amin. Kahit ako mismo na pinaka-close niya. Alpha. Sobrang niya, baliw. Lalo pagka liliguan. Talagang labas ngipin. Talagang mag-growl talaga siya sa'yo. Mahirap siyang paliguan. Walang amo-amo. Alpha dog. Pero nakakatawa sa kanya, pagka pupunta ka doon sa gate, pupunta din siya sa gate, nakatingin lang siya sa'yo, gusto niya din lumabas. Hindi ayun. Basta baliw. Matapang, sobrang tapang. Kahit kayo, hirap kayong pumasok basta nun eh. Kailangan ko siyang hawakan eh. Matapang nga yun. Talagang hindi lang yung nananahol kasi merong iba nananahol lang. Hindi, yung kanya parang mangangagat talaga. Mangangagat talaga eh. Kasi pero nakatali ba siya? Hindi. Kasi ako minsan talagang pagkahawa ko talaga ayaw. Parang nakikipag-wrestling talaga na literal na ngipin. Hindi kaya yun yung dahilan kaya siya pinakatay ng... Hindi, si Tutoy. Hindi, I mean, masyado na siya matapang. More on, baka kasi si Tutoy asthma. Sa akin, yung kay Pau Pau, ang isa sa memorable na quirk niya, marunong siyang lumabas ng gate. Magaling tumiming. Ang galingan. Di ba? Parang ganon din siya, Si paano to? Michelin? Hindi, si Bulak. Si Bulak kapag lalabas ka, kasi yung gate namin, as in buo. So, kailangan karera kayo kung paano mo siya pipigilan. Hindi, lulusutan ka eh. Ang galing. Alam niya nung yun nga, since nga open house yung bahay namin dati, ang daming bisita. So, isa yan sa problema ko dati. Kasi, marunong siyang lumabas. Parang isa ata kami may one time na hinahanap namin si Pau Pau ata sa labas. Tanda ko yan kasi nga, di ba yun nga, yung half ng bahay may studio doon. Na ako, pwedeng nasa bahay na ako, tulog na ako. Tapos sina Arvin, sina Heki, nandun pa sa studio, nag-e-edit. Tapos, ang way... Dapat nag-e-edit. Dapat nag-e-edit. So, may mga times na dapat umuwi na sila ng, halimbawa, umuwi na sila ng 10 p.m. sana, nagiging 12 midnight na yung uwi nila.
Kasi bago pa sila makalabas, nakakalabas si Pau Pau. Galit na galit si Tano nun eh. Parang mag-aalauna na ata. Hindi pa namin makita si Pau Pau. Tapos nung di bumalik si Pau Pau. Nung bumalik si Pau Pau, pinagmura niya. Baka doon namatay si Pau Pau nung pinagmumura. Na-depress. Parang yung mura niya kasi parang pang tao. Dahil ginabi siya. Galit na galit parang siya. tao yung kausap na Tangin naman Pau Pau. Baka tayo nakalabas kasi. Tinututot ba yun sa ano? Hindi. Okay lang yan. R18 naman tayo. Above 18 naman yung ano natin. Hindi tayo napapa-flag doon. Parang hindi. Nilalagay ko rin sa YouTube na R18 siya. Okay. Not made for kids. Tapos, anong tawag dito? Meron pa silang kwento nun eh. Ewan ko kung gising pa rin ako nun. Pagbalik ni Pau Pau, parang sabi nila, "Uy, si Pau Pau ba yan? Si Pau Pau ba yan?" Hindi na ata si Pau Pau yan eh. Kasi bumalik si Pau Pau, ang itim nung mukha. Madumi. Pakiramdam ko natripan yan eh. Kasi imposible namang umitim ng ganong kaitim yung mukha baka niya. hindi sumuot sa mga kanal kung ano mang... nabuslot, no? Para nabuslot. May experience kami ni Migs kay Ogie. One time, nakatambay kami sa bahay. Tapos siguro mga 2 a.m., 3 a.m. Di si Migs nagdo-drawing yata doon. Ganyan. Tapos sabi, "Ang baho. Ano meron? Ba't biglang bumaho?" Pagtingin namin sa gate, yung kalahating katawan ni Ogie, color black. Sabi ko, nalaglag to sa kanal. Nag-init akong tubig. Tapos 3 a.m. pinapaliguan ko siya. Sabi, "Saan ka ba nung galing bata ka?" Parang, yan, dahil dyan, ano yung tingin yung biggest favor or yun nga, biggest na task na ginawa nyo para sa pet nyo, para sa isang pet nyo? Ano siya, yan, katulad niya, madaling araw na nagpapaligo. They consider as responsibility mo siya. Responsibility mo siya. Yun nga, parang ano yung memorable na naalala nyo na biggest responsibility kumbaga na ginawa nyo para sa kanya? Ako, di ba, nung pagkabata niya, may diferensya sa buto. Yung kay Ogie. Hindi ko na naman siya dinala sa vet. Ang ginawa ko sa kanya, yung diet niya from tuta siya hanggang siguro 3 years, 4 years. Raw yung kain niya. Raw meat. Pwedeng baboy, pwedeng manok. Kung anong asin yung luto. Oo. Kasi may halo. Ano yun, in-advise ng ano? Sa research ko. Parang, may halo? Or raw lang, walang halong iba? Wala, raw lang siya. At asin, wala? Wala. Bawal yung maalat sa kanila. Kumbaga, naman, parang meron pa rin naman silang genes ng wolf. Kumbaga, lahat ng aso may kayang tumunaw ng ganun, ng raw. Advisable naman siya sa diet ng yung mga intestine, mga laman loob. Tinatanggal mo pa yung buto, hindi na. Wala na, diretso na siya. Tapos yung kunwari, yung chicken wing o kaya yung backbone o ano. Nung una, natatakot ako baka masira yung ngipin o ganyan. Pero napansin ko sa kanya, mas maganda yung ngipin niya. Mas malalaki. Kumakain siya ng raw. O kasi tapos maputi yung ngipin niya, yung pupo niya hindi ganun kalaki, hindi ganun kabaho. Medyo lang, para kang magastos. Isa sa magastos, mag-isip ka saan mas mura, saan pwedeng mas madami na mas mura, or hindi naman kasi na yung tipong mas masarap pa yung kinakain mo sa akin. Hindi naman ganun. Sa akin, kunwari, makakadaan naman palengke merong chicken feet. Yung mga pang ihaw-ihaw ganyan. Bili ako mga 1/4, dadakot lang ang ganun. Ito pwede na. So, pwede siyang pan-treats ko na dadating ako sa bahay, kukunin ko sa ref. Satisfying yung niya. Pag crunch. Oo. Pwede nga, no? Chicken feet. Parang, daw yun, parang toothbrush na nila. Na, Tapos, yun, siya, talagang everyday, hindi mo naman masyadong ipaplan yung meals niya. Pero, syempre, parang, dahil responsibilidad mo siya, na, yun yung parang biggest favor ko sa kanya. Siya talaga yung yung raw. Yung ko na handle from nalagaan. Oo. Kasi yung ibang aso ko nandun sa kabilang bahay. Siya lang yung kasama ko dun sa bahay ng lola. Oo nga, no? Siguro yun yung akin. Gagayahin ko na lang yun. Kasi si Pau Pau, yun asong bahay. As in, although pinapayagan rin namin sina Dada tsaka si Michelin,
Pero si Pau Pau yung talagang siya lang pwede pumasok sa loob. Nakakapasok sa loob ng talagang tumatambay siya sa loob. Tapos ano pa yun? Siguro isasama ko na rin na yun yung isa sa quirks niya. Pag nagtap ka sa sofa, yung ganyan, tak-tak, pag nagtap ka, alam niya, tatalon yun sa sofa, uupo siya. Pero, hindi siya uupo ng walang tap. Parang walang permission, hindi siya uupo talaga sa sofa. Kailangan mag-tap ka para tsaka siya tatalon sa'yo. Kahit sino? Oo. Hindi ko sure ha, pero parang kahit sino. Kasi parang kahit sina Miko, kahit sina pag nasa bahay. Pag nag-tap sila, parang sign niya. Saka lang siya tatabi. Tatabi siya. Although, minsan, pag excited siya, pag yung makulit, yung, di ba meron silang gano'n na naka-hyper mode, super parang ganyan. excited. Oo, yung patalon-talon ng ganyan. Minsan yung tatalon yun. Pero aalis din agad. Mga ganyan. Sa akin, parang sa akin pinaka-close si Bulak. Kasi una, dahil medyo value yung isang yun. Ako lang kadalasan nag-aalaga kay Bulak. Ako din nakikipaglaro. Ako yung pinaka nakikipaglaro, ako yung pinaka lahat, pati pagpapaligo, lahat. Akong doon, responsibility ko si Bulak. Ayun, kasi sa bahay doon kami naghahabulan minsan eh. Ang hilig pa nun, kasi nga baliw. Ang hilig nun mataas ang energy ng isang yun. Ayun, ako din minsan nagde-decide kung itatali siya o hindi. Ako ayoko kasi na tinatali. Tapos gusto ko, hindi ko nga siya tinuturuan ng kahit ano. Gusto ko sobrang feral siya. Sobrang kung ano yung instinct niya, hinahayaan ko lang. Nakuha mo ba siya ng tuta pa? Tuta. Nakuha ko siya tuta. Katabi ko yung minsan matulog eh. May question pala ako. Ano yung favorite nyo na pagkain? Pet movie? Nako. Ako, Marley and Me. Hindi ko lang pala kung favorite ko siya sa totoo. Ano yung mga tumatak sa inyo na madami. Yung mga tipong hindi kayo napaiyak. A Dog's Purpose. Tama ba? Yung ba yung title lang? Hindi ko pa yung mga basic Hachiko, Marley and Me. Hachiko. Yung Marley and Me na yan, pahamak yan. Kasi sa sine ko siya pinanood. Tapos parang may, alam mo yun, meron akong, yung may kasama akong girl na pinopormahan ko. Hindi ko in-expect. Hindi ko rin alam ba't nga ba yun ang pinili ko. Nakakaiyak nga pala pag aso. Laging namamatay yung aso. Kaya nga eh. Tapos ang masama pa nito, hindi ako normal crying eh. As in yung iyak ko noon nung nasa sinehan kami. Ugly cry. Oo, ugly cry. Marley. Ako may parang hikbi talaga ako. May parang ganyan din ako. Sa bahay naman. Nandito yung family. Yung computer ko nasa sala. So meron sila ginagawa. Ako nanonood ng headset. Habang ako umiiyak. Anong palabas doon? Hindi ko, parang Marley and Me. Parang Marley and Me din nata yun. Go-to talaga yung Marley and Me na yan. Yung Hachiko, okay din eh. Pero iba yung Marley and Me. Kasi may sunod akong tanong. Sige lang. Lang sa atin. Go lang. Which is yun din naman parang nasagot natin ni AJ. I-clear lang. Ano yun? Ngayon ba kahit sino sa inyong kaya mag-alaga ngayon ng... Gusto ko pero di ko nga kaya. Ako ganun din. Gusto ko pero yung responsibility tsaka yung expenses, yung financial maawa lang ako sa aso. Hindi pa ako capable. Tsaka yung setup ko, setup ng situation ko ng bahay, hindi pa kaya ng aso. Ako meron kaming aso ngayon na yan, usual kong responsibility sa kanya is papupuin siya sa umaga, pakain. Tapos yan, pag sa hapon binubuksan ko para lumabas siya pero ayaw naman niya. Yan, mga normal na ako naman paturok ng anti-rabies. Normally, ang naisip kong pet, leaning kasi ako sa aso normally. Pero minsan naisip ko, kung pusa kaya baka mas madaling i-manage. Medyo mag-alaga ka ng isda. Mataray kasi mababash na naman ako. Hindi, mataray. Para sa akin, para kasi ang ng pusa, mataray. May character na teternohan ang pusa. Ang pusa kasi, ayoko nung ganun eh. Na iniisnab ako, dumating na ako't lahat eh. Parang, judge ka pa nung tingin niya. Dumating ka pa?
Saka medyo... Pagod yarn. Sabihin na po sa... May amoy. Ayaw, medyo mabaho din naman yung sa aso. Ang isda mahal din nata mag-alaga. Yung maintenance niya. Depende ko sa laki ng aquarium. Or, pero hindi ko kaya. Pero peaceful kasi niya panoorin. Hindi. Ako naman, hindi ko talaga kaya mag-alaga. Gusto ko sana parang aso. Parang ang dali ng pusa. Ay, ng isda. Ayaw mo ng isda? Hindi, daming yung fishbowl lang. Papaltan yung baka maluto. Ayun. Hindi ka nga nagluluto eh. Nakita ko, baka maasama pag naitapon ko yung tubig sa May John Wick nga pala. John Wick. Kasama yung John Wick Kasama. Sa mga pet movies. Kasama ang John Wick. Ayos Air Bud. Parang kung wala kang kaalam-alam sa sa mga pelikula. Tara tayong pet movie. Ano ba yun? Ano to? Ito John Wick. Nakaapat si Keanu Reeves, may John Wick. Nakaapat na tapos, what the fuck? Dahil sa aso. Nakaapat na movie ang John Wick sa isang dahil sa pet. Namatay din yung aso. Oo, di ba? Parang Air Bud lang yung aso na hindi namatay. Oo nga, siya yung bida. Sumikat. Hanggang sa nagkaroon siya ng ng sports. Di ba may mga animation na pets ang meron actually ngayon, i-release pa lang yung Pets nga ba yung title mismo? Pets 2 na? Kasi parang alam ko may Pets na before. May Pets na before. Hindi, yun ata yung Hidden Lives of Pets, parang ganon. Parang gano'n, yung parang sila yung nag-uusap-usap pag sila lang. Hindi, yung sinasabi ko naman na Pets, hindi pala siya animation. Anong tawag doon? Pag live action siya action, na yung nagsasalita yung mga live action na aso. Live action, okay. Comedy din siya. Parang ang dating niya hangover ng mga aso. Parang ganyan. Hangover na mga aso ang bida. Nabanggit mo ka nga kanina yung iniisip natin kung ano yung mga pet na gusto nyo. Meron ba kayo na before na parang naisip nyo, parang gusto ko magkaroon ng ganito? Gantong breed? Hindi, ganitong pet. Ako, Exotic? Oo, meron ako dati. Kinonsider ko talaga na parang inisip ko na kung paano ko kaya siya ikukulo or paano ko siya i-secure. Ano tawag dito? Unggoy. Kung maligalig yun. Kasi may nakita akong unggoy sa palengke. For sale? Matching pa yun eh. Di ba matching? For sale sa... Hindi ko sure pero inassume ko kasi nasa palengke siya. Kasama siya ng mga aso. Pero nung mga bata kami, meron ganun sa bahay. Ang tanda ko, Richard yung pangalan niya. May matching. Oo. Naka-ano siya may mga nyog sa bahay. Sa dalawang nyog, merong runner siya na parang kawayan. Yan. Yun yung naisip ko rin. Parang nasa sampayan. Oo. Gumaganon siya. Tapos nasanay ako na, nung bata ko na meron na ganun. So, may mga tao doon, yung mga tumatawid-tawid. Natuturuan siya mag-yosi. Kunwari, abutan mo sa mga pagkain, ganyan. Tapos, nag-yosi siya, ganyan. Kaso nung time na yun, marunong na siyang umalpas dun sa chain niya. Naaral niya. Sa bewang. Tapos, lagi siya nakakaalpas. Siguro may mga napapatay na manok o ano. Kaso ang tanda ko nun, yung last... nung perwisyo na siya, medyo... Nakakalungkot kung paano siya pinatay. Binaril kasi siya. Parang naging peste na. Firing squad. Isa lang naman. Okay. Grabe. Squad eh. Grabe. Hindi naman yung gorilla. Matching lang naman. Yung panahon na yun, hindi naman pa mahigpit sa mga... wala naman masyadong regulations pa nun. Ano bang... may PETA, mga ganun. PETA. Or DENR? POS. Hindi naman. Ano ba sa mga pets? Basta ganun. Parang hindi mo kailangan ng permit para magkaroon ng ganun. Siguro science. Para ka palang si Ross sa Friends. Ayun. May unggoy na pet. Ako, naisipan ko kung ano yung gusto kong pet, dalawa yung naisip ko ngayon, pumasok sa isip. Una, hindi ko alam kung, basta nasa birds, either parrot, owl, or yung malalaking bird. Parang ang sarap lang ng feeling na talaga sa malaking bird. Ang sarap ng feeling na may ka. Yung, parang okay nga ang bird. Parang yung may naka-ano sa'yo, may ang bed tuloy. Ang bird. May naka-patong. Parang sarap lang ng feeling na. One Piece talaga to. Gusto maging pirate. Yung isa naman, snake. Iguana or Komodo dragon. Parang ang ano niya, Hindi ba ang Komodo dragon, naaalagaan ba yun? Oo.
Di ba malaki yun? Pero yung iba either iguana or komodo. Parang hindi ang komodo dragon base kaparehas ng ano. Halos parang bayawak. Hindi, parang ano ata sila? Nasa same species, nasa magkaiba. Family. Kasi alam ko bayawak. Pero komodo dragon malaki yun. Monitor lizard. Pinakamalaking lizard data yun. Nasa parang crocodile na yung size nun, di ba? Hindi naman, pero pinakamalaking lizard yun eh. Basta ang majestic kasi tingnan ng mga ano. Ayan o. Malaki yan. Malaki yan. Sa Palawan, naggagala lang yung mga yung isang island doon, ay yung sa may cave. Oo. Pinapabaya lang nila yan. Pwede nga, oo. Ang pakain kasi baka. Pero sa Garcia ka, pwede nga. Ang ano lang yan, yung kaya yung mga iguana, parang ang majestic nila tingnan. Di mag-alaga ka na peacock. Pero syempre, kailangan ng pera sa mga ganon. Ako dati pala, nag-try ako maghanap ng maliit pa na bayawak. Oo. Sa Laguna. So may mga locals doon na nakakausap ko, mga taga-bundok, ganyan. Na bibili ako ng ganun. Gusto ko lang siyang nakapet, pero nakatali naman siya para ano. Tapos lahat kumukontra, yung lola ko, yung airpods ko, ganyan, masama daw yun. Siguro may pamahiin. Masama yan, bayawak. Ako gusto kong kung may babalik ko, gusto kong matry ulit ang pato. Pato. Anong kaiba ng pato sa pabo? Pabo is turkey. Iba. Turkey, yun. Yung pato, yung duck. Nangahabol parehas yun eh. Pero ang pabo, dinambahan ako ng pabo. Pa yung gansa di ba? May gansa. Gansa at geese yung mga goose. Yun, gusto kong matry minsan din ulit kung ay, isa pa pala, may share akong isa. Yung lola ko sa Pagsanhan. Ang pet niya turtle. Yung mga Philippine green turtle. Turtle. Maganda yung turtle. Pero hindi naman siya yung sobrang laki. Yung mga normal Pinoy na turtle. Wala, nakakatawa. Meron kami dati sa klase namin. Di ba yung mga bata? Hindi. Turtle nga yung sa amin. Parang alaga siya ng classroom namin. Sa classroom namin, meron dun parang isang maliit na aquarium na may turtle doon. Naalpasan siya? Hindi naman. Parang kanya-kanya kami na papakainin namin. Akala ko kanya-kanya kayong habol. Hindi. Pero parang isa siya sa attraction sa loob ng classroom. Speaking of yung mga ganyan, nagkaroon din pala kami nung bata ako or rabbit at ano pa isa? Hamster. Hindi mo naman nahigaan. Yung rabbit, nagyayapakan. Kinakain niya yung mga anak niya. Yung bagong panganak. Bagong panganak, yun na nagiging source niya ng ano. Kala ko pa naman yung kinakain nun yung mga damo-damo. Oo nga. Hindi, baka naman nagugutom siya. Hindi ko, ang alam ko ang tumatak sa isip ko pang kinakain niya. Asap, nawawala doon sa sa cage. Sure ka? Baka may daga. Hindi ko, baka. Pero kasi yun. Kasi minsan ganun basta nagkaroon kami ng alaga na rabbit, tsaka, ako ba yun? O yung kapitbahay namin sa hamster. Pero sure ako doon sa rabbit. Yan. Ito pala, nung bata tayo, meron din ba kayo ng mga pet na insekto? Nauso yan yung gagamba. Sa lago ba? Laban. Nagpepet kayo sa laginto. Tapos tinatali namin sa sinulid. Tapos naikot siya. Takot ako dun. Hanggang ngayon? Takot, hindi naman. Ngayon medyo, hindi, magugulat pa rin ako eh. Ano yun parang 90s na laruan din yun. Oo, di ba? Kasama yun sa 90s. Sa Lagubang. Beetle siya. Ayun. Kakalugin mo lang yung mangga. Magpapatakan na sila. Tapos yung lunchbox namin, tatapat lang namin. Dami na. Tapos papakainin mo ng dahon. Dahon lang. Pero anong niya? May laro ba siya? Wala, tutuwa ka lang na hawak mo, nalipad siya. Yun, pero yun yung pinakalaro niya, di ba? Nung mga bata na papaikutin pang ganyan. Tapos, pag tumigil ka, lilipad pa rin siya na paikot-ikot. Parang pwede siya mag-hover na. Parang may lobo. Parang may lobo talaga. Dati, nanguhuli pa ng mga dragonfly. At saka, yung gagamba, yung talaga, di ba? Parang panlaban pa. Oo. Nagkaroon nagbebenta kami sa school dati ng gagamba. Ng gagamba. Kasi may lupa kasi kayo na pwede kayong makarami ng napaghahalat tayo ang flashlight namin noon yung mga lata ng gatas na malalaki. Napaghahalat ang edad namin. May kandila sa loob.
Pag-alatang edad namin. Meron ako, tanda ko. Binili ko rin ata yun. Ano siya, di ko alam yung pangalan, pero Watawat ata ang pangalan niya na gagamba. Kasi, kaya siya tinawag na Watawat or flag. Basta ganyan. Kaya siya tinawag na ganon kasi yung isa niyang kamay, Lagi nakataas. Naka-encounter ka na ng ganon. Uy, ganon? Oo, lagi nakataas. Akala mo parang bali yung isang kamay. Tapos, ready siguro yung pang-strike. Sobrang tuntua ako. Uy, may alaga ako. Kakaiba to. Hindi ko tinitigilan na nilalaro kasi bata natutuwa ka. Nilalaro. Naputol ko yung Watawat. Kasi nilalaro ko siya naputol ko yung pinaka niya, yung nakataas na kamay. Ewan ko kung naipit ko ata sa posporo. Sabi ko, di nawala na yung... Aray! Buti hindi ka kinagat. Nawala na kanyang identity. Nawala na yung identity niya. Sabi ko, gano'n. Nagmukha na siyang gagambang bahay. Normal na lang na gagamba. Speaking of gagamba, takot ba kayo dun sa nasa post? Yung mga nasa post. Ay, malalaki? Gagambang lagnat. Ayun yung sa mga lagnat. Kasi sabi nila, lalagnatin ka. Feeling ko lalagnatin ka kasi ang laki na ng ngipin nun ngipin. Ako sakto lang. Hindi, kasi malayo siya. Ako meron ako. Hindi pa ako napatakan ka ng ganun. Hindi pa, pero may, di ba, yun nga, yung aso ko ngayon, every morning, pinapapupo ko. Pero kasi siya, pag pupupo, nangunguha siya? Hindi, kailangan ko siyang talian dahil nga ayaw niya lumabas Pero gets niya na pag tinalian ko siya, pupunta kami sa likod, itatali ko siya dun sa puno ng kamyas, dun siya magpupupo. Yun yung routine namin sa umaga. Kasi hindi siya alis dun hanggat hindi siya... Oo, hindi siya tapos. Nung di syempre, nakatingin ako sa babang ganyan, kung saan siya pupunta. Yung puno pala ng kamyas, eto na, as in, nandito yung gagambang lagnat. Gagambang lagnat, as in, wow! Gulat ko kasi nasa harapan ko na talaga yung gagamba. Feeling mo magiging ang Spider-Man. May mga nakita ko sa yung sa Australia. Parang gaganto kalaki yung gagamba. Mga tarantula. Ewan ko anong lahi. Basta ang lalaki. Australia, ang lalaki. Parang kakaibang mundo normal sa kanila. Sa desert na makita. nila. Kakaibang mundo dun Ang lalaki. Parang mutated. Ano naman ang bilang pagtatapos, para may makuha naman sila sa ating, ano yung benefits ng isang halimbawa, ng isang bata o ng isang tao na magkaroon ng pet? Or bakit maganda na may pet ang isang tao? Teaching them responsibility. Hindi, parang may kaibigan ka na pinaka niyan yung alam mo yung pagkakaroon niya ng responsibilidad, paano mo alagaan. Training. Training. Kung paano alagaan ng isang living thing. So, kung paano mo na-value yung simpleng may effect yun yung happiness na pagsasalubungin ka niya sa ito guys yung ito yung parang ini-encourage natin sila na magkaroon ng pet. At least i-try kung kaya. Saka kung may mga pets na rin sila. Kasi, sige, mamaya itutuloy natin yung sa kung may mga pets na rin sila, kwento nyo naman sa amin yung yung first sa pet experiences mga first pet names and Pero yun, kagaya nga nung sinabi ni Heki, na siya nga ayaw niya mag-pet ngayon. Kahit gusto naman niya, pero yun nga may constraints. Na yun din naman yung advice namin sa inyo, kahit ine-encourage namin kayo, kahit binibigay namin sa inyo yung positive side ng may pet, itingnan nyo rin. Kasi kawawa din yung pet naman kung basta lang kayo may pet, pero hindi nyo naman pala maaalagaan. Hindi naman know your worth. Know your status ngayon. Or ganyan. Yan. Teka, so mabalik tayo. Yung okay yun maganda yung nasabi nyo na positive side ng pet. Yun nga parang training ground ng pag-aalaga. Sabihin na natin susubukan nun yung pasensya mo. Yung pasensya mo. Parang sabihin na natin training ground ng pagkakaroon ng ng anak. Although syempre may ibang mundo pa rin talaga yon, pero maganda siyang preview kumbaga na gano'n ang mangyari. At saka tingin ko rin hindi ko siguro sa akin, maganda rin talaga siya sa makakatulong siya sa mental health. Tingin ko kasi babalik na naman tayo sa pagiging lonely or something. Iba yung affection ng aso talaga.
Ewan ko pala sa ibang parang nasa essence nila pag may pinagdadaan. Oo. Hindi, pero hindi ko alam sa iba, pero I'm talking about sa dog. Nataon lang na dogs yung mostly namin pet namin pero pwede kasing may pero ibang kahit way. Anong pet katulad si Migs, meron siyang albino yan, takot python. na. Nakakatakot. Yung kung paano niya siya i-describe o alagaan. Ano yun kumbaga parang nakakatulong yun dun sa personality niya na siya yun yung sasalita para sa ahas niya or paano i-describe. Tsaka at least may iba na pinupuntahan yung attention niya na naalagaan. Ang ganda ni Nuki. Yun. Yan, isa pa sa maganda pag may pet ka. At saka banggitin ko si Kaiju na aso. Yung kay Najig. As in, super cute niya, pero malit lang siya. Mga ganito lang siya kaliit. Malit ba yun? Parang laki-laki na. Na ganito kataba. Ayun, para ka lagi may kausap na baby or na bata na laging excited ka kahit anong medyo pagod ka. Meron nga yung paghalimbawa, yung parang naisip ko dati na gusto ko yung parang 'di ba may sinasabi sila na pero ito naman ay bata pa ako dati na parang may mura 'di ba na son of a bitch gaya yung parang bata pa naman ako nito parang nasa isip ko noon parang ang pang-counter ko okay lang ang bait kaya ng mga aso ang ganda kaya ng ugali ng mga aso parang parang napaka-perfect na example ng love ng isang aso. Kasi parang, yun nga, iwanan mo silang mag-isa, pero pag bumalik ka, talagang yung buntot nila, hindi mo maipaliwanag. Loyal pa. Oo, loyalty. Tsaka nagiging part talaga sa ng family. Isang example nito, yung aso nila Fui, nila Shine, si Pablo. So, yung aso, Jack Russell din siya, pero, yung nag-start yun, syempre medyo pasaway, nagpupupu sa loob, ganyan. Sabi ko lang, nasa routine, kailangan nyo sanayin, ganito, ganyan. So, nakakatuwa kasi very na siya sa bahay na hindi kumpleto yung kung wala siya, si Pablo. Kasi nakakatuwa. Pag napanood niyo yung isang reel ni Pablo yung ginaganon yung mukha niya i-send ko sa inyo. Sige. Ang nakakaano rin siya. Talagang sa emotion tsaka sa nakaka-energize. Nakaka-energize siya. 'Di ba? Tsaka sa mental health din ng kahit sino naman kumbaga isa siyang magandang recharge. Or parang okay din sa pang therapy Yun. Sana maganda na. Yun nga, parang yung idea na gusto namin parating sa inyo na try nyo lang. Kung halimbawa may hinahanap kayong change sa buhay nyo na parang gusto ko may something. Pumili kayo kailangan akong baguhin sa buhay ko. Pili kayo ng pet. Hindi lang sa aso Oo, hindi lang sa aso to Pasensya na ako na-focus kami sa aso kasi lahat talaga. Hindi, to be fair naman, common na pet talaga. Kaya nga sila man's best friend. Kumbaga isa sila sa common talaga na pets. Pero kahit ano man yan, try nyo. Yung iba, be responsible na pet owners. Yan. Pero hindi lang yung sa aso kasi yung iba nakakapag-relax sa fish. Diba? Yung iba therapy sa kanila tarantula, yung sa palaka. lang nila na lumalangoy. Diba? Parang na-relax sila. Yan. Ayun. Okay. Ikaw, Arvin, anong bakit maganda na may pet? Hindi ko masabi. Hindi naman ako. Hindi, pero hindi ka pet. Hindi kasi ako nagiging yung owner talaga kasi laging kuya ko. To be fair, Kaya, pero nagpapaligo ako ng aso. Pero yung ako talaga yung owner niya. Pero baka nung nagpapaligo ka ng aso, parang ano ko lang, ba't kasi ako dapat hindi naman. Na-enjoy ko naman. Para kasing, yun nga din, katulad nung sinabi natin kanina, kung hindi ka naman talaga pet person, tama ba? Pet person, huwag kang kukuha ng pet lover. Huwag ka rin talagang kukuha ng pet. Kumbaga, baka hindi naman yun yung character mo. Okay lang naman yun. Pwede naman ilabas sa ibang bagay. Diba? Yan. So, salamat sa pakikinig sa malupet na episode na to.
Ano? Yung like, share, makinig kayo sa mga socials. So, nasa socials TikTok, namin. Facebook, Spotify, YouTube. May isa pa Spotify. YouTube, Facebook, TikTok. Instagram. Yan. Instagram. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Share nyo pala. Next time pwede tayong mag-invite ng may pet. Oo, no? Or pwede natin or ng pet mismo. Oo, kausapin natin mo yung pet. Hindi, pwede tayong may something.